Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasamang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Kinukumpirma pa ang 2 patay at 1 sugatan dulot ng pagbaha na epekto ng shear line at low pressure area sa Mimaropa, Bicol Region, Western at Eastern Visayas ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ngayong araw ng Biyernes, November 24. Dagdag pa ng NDRRMC na umabot na sa 224,977 na mga pamilya o 879,425 na katao ang nanunuluyan ngayon sa evacuation centers. Umabot naman sa 38,596,838 pesos ang halaga ng danyos sa agrikultura. 24 na lugar ang walang serbisyo ng kuryente, 14 na kalsada at 3 tulay ang hindi nadadaanan, 4 na lugar ang walang linya ng komunikasyon at 253 na bahay ang nasira. Wala namang naiulat na nasira sa infrastruktura. Sa kabuuan, 51,860,896 pesos naman ang halaga ng assistance na naibigay sa mga apektadong pamilya. Nasa ilalim pa rin ng state of calamity ang Northern at Eastern Samar. Babantayan ng Department of Health o DOH ang outbreak ng respiratory illnesses at mga cluster ng batang may pneumonia sa China. Saad ni DOH Secretary Teodoro Herbosa, binabantayan ang outbreak ng World Health Organization o WHO kaya full alert ang lahat ng bansa sa mga posibleng development nitong outbreak. Panalangin ng kalihim na hanggat maaari, sana ay isa lamang regular flu ito at hindi bagong emerging and infectious disease na siyang madadiagnose sa mga susunod na araw. Sa isang statement, ipinahayag ng DOH sa pamamagitan ng Epidemiology Bureau na lumapit ang ahensya sa International Health Regulations National Focal Point of China para mag-request ng mga impormasyon tungkol sa outbreak. Humihingi rin ang WHO sa China ng mas karagdagang impormasyon sa mga respiratory illnesses. Ayon sa mga Chinese health officials, nakakaranas ng pagtaas ng temperatura ang hilagang bahagi ng kanilang bansa. Nang dahil dito, nakakaranas ngayon ang Beijing ng isang high-incidence season of respiratory infectious disease kung saan iba't ibang uri ng mga pathogens ang namumuhay sa paligid. Paalala ng DOH sa publiko, panatilihin ang pagsunod sa mga public health preventive measures lalo sa panahon ng Kapaskuhan. Pinangangambahang madaragdagan pa ang mahigit 8,000 mga pamilya na naapektuhan bunga ng magnitude 6.8 na lindol noong November 17 sa Sarangani, Davao Occidental dahil sa patuloy na aftershocks na nararamdaman sa lalawigan. Ayon sa pinakahuling ulat ng Department of Social Welfare and Development Regional Office, ang lindol ay nakaapekto na sa 8,576 families o 40,412 na katao sa 77 mga barangay sa iba't ibang bahagi ng lalawigan, kaya't personal na iniabot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tulong ng pamahalaan sa mga nasalanta sa Soc-Sargen at General Santos kahapon, November 23. Nag-inspeksyon rin ng Pangulo sa nasirang city planning and city housing offices sa City Hall Building at pinangunahan ng situation briefing para sa mga pinakahuling mga detalye sa kalagayan ng mga apektadong lugar, lalo na sa kalsada, agrikultura at construction. Nangako ang Pangulo ng tuloy-tuloy na suporta at assistance sa mga pamilya sa rehiyon. Nagpadala naman ang World Food Program ng dagdag na 20 truck na maghahatid ng food pack sa mga apektadong lugar sa Central at Southern Mindanao. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.